To this video guys, magtuturo ako kung paano po gumawa ng mini PC na piso Wi-Fi. Bale, sa dati ko video guys ay pinakita ko yung unbox nito guys, kung anong meron nito guys. Bale, this time guys ay gagamitin ko na siya as piso Wi-Fi kasi nga marami na rin nagre-request sa akin guys or naghihintay ng tutorial tungkol sa mini PC na piso Wi-Fi. Bale, bago po lahat bago tayo magsimula guys, ay alamin natin kung ano yung mga kailangan natin guys para makapag-build tayo ng mini PC na piso Wi-Fi. Siyempre guys, kailangan natin ng mini PC. Bale, kayo na bahala guys kung ang gusto ng mini PC ay ganito sa akin guys. Kasi nga sa online shop, gaya ng Shopee, Lazada, ay marami nagbebenta ng mini PC na surplus. Okay? Ang importante guys, alam nyo guys kung paano siya build. Bale, second guys, kailangan natin ng siyempre access point and USB to LAN. Kasi ito yung parang guys, para magkaroon siya ng Wi-Fi signal ay kailangan natin gamitan ng USB to LAN. Bale, itong kanyang power supply guys, itong ating mini PC. Bale, ang problema guys, itong ating mini PC guys ay ang kanyang storage guys ay M.2 na storage. Kaya wala akong gamit guys para mag-reflash para malagyan ng piso software itong ating mini PC kasi nga ang kanyang storage guys ay M.2 na storage. So ano yung solution guys para magamit ko pa rin sa guys kahit wala akong pang flash na tools para sa kanyang storage guys. Para maintain guys, papakita na lang guys. Ito yung guys yung tinatukoy ko na M.2 na storage. Buksan natin guys. Yan. Tapos dito guys i-press natin yan papunta sa left. Ayan. Tapos slide. Ayan. Bali itong kanyang storage. Ito yun. So ang tawag dito guys, according sa iba M.2, yung iba M2. So hindi ko na alam yung tamang term. Problema guys, wala akong ganitong tools na pang flashing kaya hindi ko ma-flash siya sa piso Wi-Fi software na gagamitin ko guys. Pag nabili nyo guys na mini PC ay ganito ang kanyang storage tapos wala tayong pang flash, hindi yan problema guys, meron tayong solution guys. Ito yung guys, gagamit tayo ng USB flash drive para dito natin nilagay yung ating software na gagamitin natin na piso Wi-Fi. Balik natin guys. Yan. Tapos, kailangan natin ng siyempre ASP8266 na Nodemco and kanyang Nodemco baseboard para malagyan natin yung ating universal coin slot. Bali guys, bakit kailangan natin ito guys? Itong Nodemco kasi nga itong ating mini PC ay wala siyang pins para sa ating universal coin slot. So ano yung solution guys para magamit natin yung mini PC na meron siyang universal coin slot ay gagamit tayo ng Nodemco ASP8266 pati Nodemco baseboard and meron siyang power supply. Ang gamit ko guys so 12 volts 3 amperes and optional guys kung maglalagay kayo ng left frame para sa coin slot and kung magdagdag pa kayo ng fan. Kailangan natin ito guys kasi nga hindi natin magamit ang ating mini PC kung wala man tayo magamit ng coin slot itong ating mini PC. Bali, ang gawin ito guys, itong Nodemco ASP8266 ay kukonect dito sa access point. Dito siya kukonect para gumana yung kanyang universal coin slot. Tapos itong LED frame coin slot ay dito natin saksak sa board para mapailaw. Nakuha nyo guys. Ang mangyari guys, para siyang sad bendo. Actually guys, sad bendo to guys. Ang ganitong setup, meron siyang diagram guys. Kaya papakita ko lang mamaya kung ano yung connection niya guys para mapagana itong universal coin slot pati ito guys. So sa vlog ito guys, ang gagamitin ko ay LPB. Halos lahat ng piso software ngayon ay merong PC version. Ang gagamitin ko guys ay LPB.
Na guys, at least nakita nyo guys yung mga kailangan natin guys. Bali guys, para mapagana natin yung ating flash drive na lalagyan natin ng PCI software, ay kailangan natin lagyan nito ng monitor and keyboard pati mouse. Sa kanang BIOS guys, ay meron tayo babaguhin para mapagana itong ating USB flash drive at di na babasahin yung kanyang built-in storage or M.2 na storage. Bali, hindi ko na patagalin guys no. So bali, ang sunod na gawin natin guys ay magda-download tayo ng mga software na gagamitin natin sa ating mini PC na PCI Pi. Bali, kailangan ko mag-download ng dalawang software para dito guys sa flash drive and para dito sa modem ko. So hindi ko na patagalin guys na ipakita ko na lang kung ano yung mga files na kailangan natin i-download and lagyan natin ito ng software itong dalawa para magamit na natin. Okay? So punta ako sa aking malupit na computer. So guys, muna natin mag-flash ng ating USB flash drive. Connected na sa aking computer and ang aking modem ko ESP8266 ay connected na sa aking computer. Pero bago natin i-flash to guys, ay kailangan natin i-download yung mga software na kailangan natin guys. Pero importante guys na connect na natin, kaya anytime na pili natin i-flash. Okay? Bali, punta ako sa aking malupit na computer para ipakita yung mga kailangan natin and mag-start na tayo mag-flash. Okay? Okay guys, simulan natin mag-flash ng ating USB flash drive para sa ating mini PC and mag-flash din tayo ng ating modem ko. Bali, una guys ay kailangan natin i-download yung mga software na kailangan natin, mga firmware. Dahil LPB yung gagamitin ko guys, syempre sa LPB din ako pupunta and then doon ako mag-download ng mga files na kailangan natin. Una guys ay pupunta tayo sa ating paborito na browser. Okay, ito yung sa akin guys. And then search ko yung LPB. Yan. And then i-click natin ito guys. Bali, syempre PC version yung kailangan natin. I-click natin yung ito guys, download. And meron dalang Google Drive. Bali, kayo na bahala guys kung saan gusto nyo mag-download. Ito sa akin guys. Yan. Bali, una guys ay silipin mo natin yung diagram para sa sub-window para magamit natin sa ating mini PC, para may idea kayo guys kung paano i-wirings yung ating sub-window para sa ating mini PC. So saan nyo guys, diagram, click natin yan and hanapin natin yung sub-window. Bali, wala siyang sub-window dito guys. Ito yan guys, tingnan natin guys, buksan natin, buksan natin guys itong LPB modem ko. Bali, ito yung kanyang diagram guys. Bali, dito guys ay hindi siya gumamit ng modem ko baseboard, pero at least makita natin yung kung saan i-connect yung kanyang mga pins. Siyempre yung power supply, siyempre sa power supply i-connect yung ating, bali ang kanyang pin, itong kulay green ay nasa D1 itong pin, tapos ang kanyang set pin ay na-connect sa D2. So ibig sabihin guys, yung pin ng coin slot ay connected sa D1 and yung set pin ay connected sa D2. Kaya mamaya guys ipapakita ko kung saan natin i-connect sa ating modem ko baseboard, kaya at least meron tayong idea kung paano yung diagram ni sub-window. Okay, so tingnan natin yung isa guys. Yan, ito yung unang version, parang pareho lang guys. At least meron kayo idea yung setup sa sub-window ng ating mini PC, kasi nga gagamit tayo ng modem ko. Bali, balik tayo guys. Bali, saan yun guys, nawala. Balik tayo, mahina internet. Ayun, yung kailangan natin guys ay PC version. So hanapin natin ito guys, ito PC. Yan,
So hindi ko nakita yung USB kasi sa USB tayo mag plus. Ibang verse ito guys, parang di siya na-update. So para mahanap natin guys ay search natin ito guys, Mobile Legend 999. Yan, para lumabas yung mga lumang version. So ito guys, USB boot, ito yung kailangan natin i-download guys, USB boot, kasi nga flash drive yung gamitin natin and gagamit tayo ng Balena Etcher. So ito yung kailangan natin i-download. I-click natin yan, tapos i-click yung download ito guys, pindot dito guys, and minsan dito ako nagda-download. Okay, click natin yan. Yan, so download din eh. Hindi ko na kailangan mag-download guys kasi nga meron ako na download na nauna, kaya hindi ko na kailangan siya i-download. Let's pinakita ko lang guys kung saan siya hanapin. Close natin yan, balik tayo, and sunod guys kailangan natin mag-download ng para sa ating modem ko. Hanapin natin yung multi-con slot. Saan yun? So hindi makita, hindi naman siya makita guys. Close natin yan, hindi ko makita guys. Balik tayo dun sa Google Drive. Yan, ito yan guys, modem ko. So try ko silipin ito guys. Ito guys, ito yung hinahanap natin guys. Bali marami siyang version, pero ang pipiliin ko i-download guys, ito guys, multi-con slot na may timer pera auto reconnect. Click natin yan dito guys, hindi pwede download or ganito guys, double click, any click dito guys, tapos download anyway, ganyan. So i-click natin, mag-download siya guys, pero hindi ko na sa kailangan i-download guys kasi nga meron akong already na downloaded. Para hindi ka mahirapan guys, i-try ko i-upload sa aking website, ilagay ko sa Mediafire para mas mabilis sa i-download, para hindi na kayo mahirapan guys na maghanap ng kanyang firmware. Dito ko nilagay guys yung mga na-download ko guys, nilagay ko sa isang folder. Yan guys, hindi ko pa siya na-extract. I-extract natin, right click tapos extract. Yan, and pati yung isa extract din guys. Medyo matagal ito guys kasi ang malaking size. Ito ang ating na-download na files. Hintayin natin matapos mag-extract. Okay, natapos na rin mag-extract. Ang tagal naman guys. Okay, yan, sunod guys ay mag-download tayo ng ating pang flasher sa ating USB flash drive. Ang kailangan guys ay merong dalawa na ginagamit madalas ng ating mga builder. Ito yung Rufus pati Balena Etcher, pero sa akin guys Balena Etcher yung gamitin nyo guys. Kailangan natin mag-download ng Balena Etcher. Punta tayo sa ating browser, tapos Balena Etcher. Download, yan. Okay, marami siyang pwede pag-downloadan. Balik-click natin ito guys. Yan. And then hanapin nyo ng download dito guys. Ayun guys. Pero sa akin guys ay hindi ko na kailangan mag-download and already na-install sa aking computer, kaya mag-direct na ako sa Balena Etcher. Yan. So ganoon lang guys, nakita na guys, doon tayo mag-download and meron ako already na-installed ng Balena Etcher. Ito yan guys. And dahil connected ng aking USB flash drive sa aking computer, nakita nyo kanina guys, ay pwede na ako mag-start mag-flashing. Click ito guys, Balena Etcher. Yan. So yung size ng ating firmware na para sa mini PC ay nasa, kung tingnan nyo guys, ay nasa 2 gig, pero pag after natin ma-extract, aabot siya ng wow, ang laki guys, aabot siya ng 10 gig. So kailangan natin yung flash drive na at least mga 16 gig. So balik tayo sa Balena Etcher. Yan, select image, hanapin natin yung na-download natin ng image para sa ating PC version o firmware na na-download natin. Saan yun guys? Balik nilagay ko sa folder sa desktop, tapos ayun, mini PC Wi-Fi, and i-click natin yung i-extract natin. Ito yung guys, USB boot, and then itong image guys.
Click natin yan. Sunod guys, bali dito natin malaman guys kung na-detect yung ating flash drive kasi nga mayroong lalabas dito guys. Ito guys, bali dahil okay na siya guys, mag-start natin mag-flash. Tapos yes. Bali yung gagamitin natin ng flash drive guys, kailangan na reformat na siya or wala na siyang files kasi nga pag i-flash natin guys na hindi natin binura yung ating mga dating files ay automatic na siya mag-reformat and then maglalagay siya ng firmware. Bali hintayin natin guys matapos itong ating flashing natin USB flash drive, tapos ang sunod guys yung ating Nodimco na i-flash natin. So hintayin tayo guys, sana hindi siya ganong katagal. Okay guys, natapos na siya mag-flash. Sobrang tagal guys, pero okay lang guys kasi nga natapos na siya mag-flash. Bali sunod guys ay i-flash natin ang ating Nodimco na connected na sa aking computer. Balik tayo dun sa folder na pinaglagay ko guys ng mga firmware. Ito yung guys. And hanapin natin yung multi-coin slot. Ito yung guys. Pero bago lahat guys, no, kung ang computer guys ay wala pang drivers para sa Nodimco, kailangan nito guys na install guys. Ito guys, yan, click natin setup and yes, ganun guys, basta install guys. Bali ang aking computer guys ay naka-install na, so hindi ko na siya kailangan i-install kasi nga baka magtaka kayo guys bakit hindi siya ma-detect yung ating Nodimco kasi nga wala tayong drivers. Pero kung meron tayo drivers para sa Nodimco ay makikita natin yan guys. Okay, bali balik tayo dun sa folder na multi-coin slot. Ito guys, and may dalang version guys na pang flashing 64 and 86 bit, pero ang computer guys ay 64 bit kaya ito ang aking gagamitin. Tapos ito yung firmware na gagamitin natin guys na ilagay sa ating Nodimco na ESP8266. Bali buksan ko muna guys. Yan, 64 bit. And then ito guys, yan, country. Kung meron kayo drivers, lalabas ito guys. Depende kung saan kayo nakasaksak sa USB port. And yung Nodimco firmware, browse natin yan. Tapos ito guys, so desktop, mini PC, PC Wi-Fi. Hanapin natin kung saan natin na-save. Yan. Tapos ito guys, click natin yan, open. Tapos i-click natin yung yes and then flash Nodimco. So hintayin natin matapos mag-flash. Pag matapos yan guys, yung sunod na gawin natin guys ay i-set up na natin yung ating mini PC and then meron tayong gagawin doon guys sa kanyang BIOS para mapagana yung USB flash drive na isaksak natin. Tapos sunod guys yung ating Nodimco na i-connect natin sa ating access point. So hintayin natin matapos ito pag flashing. Yun guys, tapos sa mag flashing. So sunod guys ay lalagyan ko ng aking monitor, keyboard, pati mouse yung ating mini PC para magawa natin yung setup sa ating BIOS. Punta ko sa aking mini PC and setup ko na sa guys. Okay, kasi nga tapos na natin i-flash yung mga kailangan natin i-flash. Okay guys, na-connect natin mga kailangan natin i-connect sa ating mini PC. Ito ang aking mini PC guys, nilagyan ko siya ng monitor para makita natin yung kanyang BIOS kasi nga hindi natin ma-setup kung hindi natin makita yung display. And nilagyan ko siya ng keyboard para mapindot natin yung command para sa BIOS. Bali ito ang aking USB to LAN. Ito yan guys, connected sa USB port. Tapos ito yung i-flash natin na flash drive. Ito yung mayroong firmware ng LPB. Ito ang kanyang access point. Bali sa mga nagtatanong guys kung paano gawin itong access point, meron ako tutorial na regarding dito, kaya pag-ipanood na lang guys para meron kayo idea kung paano siya gawin access point. Ito guys ay connected sa USB to LAN kasi nga kailangan natin lagyan ito ng antenna. Okay, so ano pa sunod guys? So meron sa internet connection dito sa likod guys. Nandito. Kita niyo guys. And ito ang aking na-flash na
Nodimco. So ilagay natin sa Nodimco baseboard. Okay. Yan. Tapos ito ang kanyang power supply. Saan yung power supply niya? Bali ito ang kanyang power supply. Bali saksak ko sa aking Nodimco. Yan guys. Ang hirap naman guys. Isang kamay lang gamit ko. Kasi nga hawak ko itong camera. Aking cellphone. Ayan. So naka-turn na siya guys. Yung kanyang pin, coin pin ay nakakonect sa D1. Sinundan ko na yung diagram dun sa LPB na diagram. Bali ito guys ay optional kung gusto nyo lagyan. So anong kulang dito guys? Sa mini PC guys ay depende kung anong command para makapasok sa BIOS. Kasi yung iba guys ay F11, F10, F8, mga ganyan guys. Pero ito nga gamit ko guys sa mini PC ay F10 yung kanyang command para mapasok natin yung kanyang BIOS. Kasi nga ang plan natin guys ay itong flash drive ang kanyang ma-detect guys. Kasi nga i-disable natin yung M.2 na storage. Okay, so start natin turn on and pinutin natin yung F10. Turn on, tapos F10. Yan. Tingnan natin sa display guys. Ayun. So pasok tayo sa BIOS guys. Bali guys, ang unang gawin natin guys ay medyo against the light kasi nga itong ilaw natin sa cellphone. Patayin ko ng ilaw. Okay, na turn off ko ng aking ilaw ng aking cellphone. Bali, ang unang gawin natin guys ay hanapin natin yung storage. Ito guys. Yan, kita ba guys? Bali sa boot order. So iba-ibang setup ng BIOS guys iba-iba yung itsura ng BIOS, pero itong aking gamit na mini PC, ito ganyan itsura. So boot order. And dito guys, mayroon instruction guys na F5 disable, pati F10 accept, tapos escape. So ang gawin natin guys ay i-disable ko itong Windows Boot Manager para yung OS na nakalagay sa M.2 ay hindi na siya gagana. Automatic na yung flash drive yung kanyang i-detect. Pinutin natin yung F5. I-click muna natin guys. Pinutin natin yung arrow pababa para mapunta sa Windows Boot Manager and pinutin yung F5. Yan. So disable na siya guys. Sunod guys, F10 natin guys, i-accept. Yan. Accept. So ibig sabihin na setup natin guys. Bali, sunod guys yung power. Ito guys, power on option. Yan. Enter natin yan. Enter. Tapos dito guys, may auto power loss. Anong purpose yan guys? Ang purpose niya guys, kung sakali guys na magkaroon ng power interruption, mag blackouts, tapos babalik yung kuryente, ay hindi natin kailangan i-turn on ito natin mini PC kasi nga automatic na siya mag-turn on. Mas mahirap guys na naka-distribute guys o naka-off. Kasi nga paano kung nag-blackouts o nagkaroon ng power interruption. So kailangan mo pa talaga i-turn on ito guys. Para din natin gawin guys, kailangan ito naka-on. Baba natin guys. Yan. And then on natin yan guys. So, paano guys? Yan, on. Yan. Na setup natin guys, F10, accept. Tapos balik tayo sa dito guys sa file and then save, change and exit. So enter. Yan. And then yes. So ito natin mag-reboot. Tingnan natin kung gumana yung pag-flash natin ng USB flash drive. Dapat di lalabas yung OS. Yan. Yun guys, naglo-load na yung firmware galing sa flash drive. Ayan. Okay, naglo-loading na siya.
ina-upload niya or ina-update niya yung program ng ating mini PC. Hintayin natin yan guys. Ayun, tapos na sa guys. Bali, gagamit ako ng cellphone para subukan guys kung gumagana yung ating LPB na setup. Yan, try natin mag-connect sa access point. Saan yung wifi guys? Saan yung mag-connect? Settings, wifi. Yan, tapos ang wifi ng aking antenna, ito access point. Ito guys, yan. Ito naglo-loading pa guys. Hintayin natin. So, lagay ko na guys. Ayun guys, lumabas yung portal ni LPB. Hintayin natin mag-insert coin. Yung gumagana. So, success yung ginawa natin sa mini PC na PCIe. Bali, ang sunod na setup guys ay itong ating modem ko ay kailangan nakakonect sa ating access point. Kaya guys, ang in-advise ko guys, sana na dapat malapit ito guys sa ating access point para hindi siya magkaroon ng delay or magka-problema guys. Para makita nyo guys kung paano ko sa setup, gagamit na ako ng aking computer. Kasi nga papasukin natin yung admin portal ni LPB. Pwede guys na cellphone yung gamitin natin guys, pero ito na lang gamitin ko guys. Na i-set up natin itong ating modem ko na i-connect dito guys para mas makita natin guys, and para mapasok natin yung LPB portal na makita natin na mas klaro. Punta ako sa aking computer, hindi na ako gagamit ng aking cellphone. Pwede cellphone guys, pero yun nga, computer ang gagamit ko guys, okay? So buksan ko muna aking computer, okay? Okay guys, nandito na ako sa aking computer. Bali, una guys ay kukonect muna tayo sa access point ni mini PC. Okay, ano yun guys, is my LPC Wi-Fi. Ito yun guys, and then connect. Kasi nga papasok tayo sa admin portal ni LPB. Yan, connected na ba guys? Tingnan natin. So connected na. Papasok tayo sa admin para makita natin yung mga dapat natin i-setup, para malagyan natin yung coin slot 10.10.01/admin. Yan, tapos admin. Ito yung kanilang default password, username. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Captcha. Yan. Bali, sign in. Okay, pasok na tayo guys. Bali, kailangan natin i-update guys yung mga dapat i-update, and sad to say wala pa ito license, kaya lagyan ko na license guys. Paano guys maglagay na license sa LPB? Dito guys sa manage, kung di ako nagkamali guys, sa manage, sa maintenance, click natin maintenance. So dito guys meron akong, so wala siyang license, lagyan ko muna license guys. Ito ang aking license. Bali, sa mga nagtatanong guys saan pwede bumili ng license ng LPB, marami dyan nagbebenta, pero ang kinukuha ko na license guys ay si Ryan Sia. Sa yung ginakuha ko na license kay legit siya guys. Actually guys, marami nagbebenta, pero siya yung nasubukan ko guys na legit talaga na nagbebenta ng mga license ng PCIe. Bali, sa aking license, saan yun? Saan ko nalagay guys? Ito guys, bali, kopyahin ko guys, copy, and then ilagay ko dito guys. Balik tayo. Yun, bakit nawala? Yun. Yan. Paste. Active. Hintayin natin guys. Kailangan meron kayo internet guys para ma-detect yung license na ilagay nyo guys. Ayun, successful active. Ayun guys, meron ng license ang ating LPB. Bali, sunod guys, kailangan natin i-update ito guys. I-click natin guys ito, OTA Fixer
para yung mga may problema guys sa version to guys ay ma-fix na. Hintayin natin matapos yung update. So kailangan guys na merong internet yung ating mini PC para maka-update siya guys. Hintayin natin matapos. Okay, natapos na siya i-update. Tapos ngayon guys, sunod is paano nating i-connect yung Nodim ko sa ating mini PC. Punta tayo guys sa multi-coin slot. Yan guys, tapos click manage. So dito guys, meron tayong free na isa. Kung gusto nyo mag multiple sub window, kailangan nyo guys na magbayad ng license. Pero merong free na binigay si LPB, kaya ito yung gagamitin natin guys. Balik kayo na guys, nakita nyo guys na naka turn on yung ating Nodim ko, kaya lalabas yung kanyang wifi. Ito yung guys, click natin guys, and then kailangan natin mag connect guys. Ito yung guys, LPB multi-coin slot. Click natin yan, kukunik tayo guys, kasi nga mag-set up tayo guys. So anong sunod guys ay configure wifi. Yan, click natin yan guys. Tapos dito guys, mayroong mga wifi lumabas. Ang hanapin natin guys yung wifi ni mini PC. Ito guys, Ismael Piso Wifi. Click natin yan. Tapos walang password, coin slot name, depende sa niya guys, pero sa akin guys ay ilagay ko guys ay insert coins or insert money, depende sa niya guys. Pero kung naka multiple sub menu guys, kailangan iba-iba yung mga pangalan para malaman ng client kung saan sila kukonek. Save natin guys, save na. And so na guys, babalik tayo dun sa admin portal ni LPB. Kukonek tayo ulit dun sa Ismael Piso Wifi. Yan, para mabind na natin yung Nodim ko. Okay, Ismael Piso Wifi, connect. Yan, tapos balik tayo sa inyo guys, i-paste natin. Yan, kasi nga naka-login ako kanina. So tingnan guys, may lumabas dito guys. Yan, ito yung coin slot name. Balik natin i-active, i-click natin ito guys, and then edit. Tapos hanapin natin ng enable status. Ito status guys, kailangan enable. Bali i-loading, kung meron kayong i-loading guys, pwede enable, pero sa akin guys wala ko i-loading, disable ko na guys. Tapos yung insert coins, kailangan enable siyempre, kasi di makapag-insert guys kung walang insert coin. Bali yan guys, double check natin yan. Okay, so enable yung, so tanan nyo guys, kailangan yung status guys, kailangan naka-enable. Tapos i-click natin edit. Okay, so ito natin guys, mag-online to guys, naglo-loading pa. Okay guys, online na siya guys, ibig sabihin active na ang ating coin slot or sub window. Bali subukan natin guys. So dito guys, makita natin guys, credits available ay 0 na, kasi nga nagamit natin guys. Kung gusto nyo guys na maraming sub window, kailangan nyo guys na bumili sa mga legit na mga seller, tapos magdagdag dito guys. Bali hindi ko na siya mapakita guys kung paano magbili ng another credits para sa sub window, pero ang alam ko guys ay para makabili ng credits or license sa sub window guys, ay click natin yung maintenance. Yan, tapos itong machine ID, ito yung ibibigay dun sa seller para mabigyan ng credits yung sub window or multiple coin slot. Same lang ang step na guys kung paano mag multiple sub window. Bali subukan natin guys kung gumagana yung ating coin slot. Okay, so balik muna tayo sa ating mini PC.
Okay guys, subukan natin kung gumagana ito ating mini PC piso wi-fi na ginawa. Bali, nakalimutan ko guys no, na kailangan pala natin i-disable yung main window kasi nga maganda lang gamitin yung main window pag ang gamit to guys ay Orange Pi or Raspberry Pi. Pero dahil mini PC yung gamit natin guys, kailangan natin i-disable yung main window na lalabas dun sa insert coin. Example ito guys, try natin mag-connect sa Wi-Fi ni piso wi-Fi. Mag-connect tayo guys. Yan, insert money. Kita na guys, lumalabas yung main window. Pero ang ganito guys ay tanggalin natin yan guys kasi nga hindi natin magagamit yan guys kasi nga naka-sad window lang itong kanyang coin slot. So paano guys? Balik tayo dun sa computer guys. Yan. Bali, saan yun guys? Dito guys, balik tayo dun sa multi coin slot. Ayan. Saan yun? Ito guys. Yan. Manage. Tapos sa settings guys. Yan. Bali dito guys, i-disable natin guys, enable, tapos disable, and then save. Yan. Okay, success. Para ang lalabas lang guys yung ginawa natin na sub window na insert coin lang. Okay, balik tayo guys. Yan. Tingnan natin guys kung naka-disable na. Okay, connect tayo guys. Try natin mag-insert money. Ayun, tapos insert coins. Click natin insert coins. Insert coins. Ayun. Magulog tayo guys. Ayun, nag-credit agad. So, may problema yung wires na guys kasi maluwang yung wire. Yan, ito guys. Oh, maluwang yung wires ko ito guys. Okay, okay lang yan guys. Dumping. Okay, may problema yung pag-wire ko guys kasi maluwag yung mga wire. Pero at least nakita natin guys na gumagana yung ating sub window. Okay, hintayin natin mag-loading. Hopefully guys no, meron kayo natutunan guys sa ating vlog kung paano gumawa ng mini PC. Kaya kayo na bala guys mag-explore kung anong gawin nyo guys sa yung mini PC na piso wi-Fi kasi nga sa settings niya ay marami pwede baguhin. Ito yung guys. Yun, for the centenars. Kita nyo guys, mag-insert ko yung pala naggumana na guys kasi nga may problema sa wires ko guys, may grounded. Kita nyo guys, pangit talaga pagka kasi for the demo lang guys. Okay, so ang nito lang guys no. Anong oras na? 12:26 AM. Antok na ako guys, pagod na ako kasi galing po sa trabaho. Pero dahil marami nagre-request guys, hopefully guys na meron kayo natutunan sa bago natin vlog. And guys, paki-like, subscribe, and paki-share naman guys ang ating channel para kahit paano guys umabot ako ng 10k subscriber. Kasi magto 2 years na ako guys, or 3 years na ako, magto 3 years na ako guys. So hindi pa na ako naka 10,000 subscriber, okay? So, ang ito lang guys, no? Thank you for watching.